Dinaluhan ng libu-libong tao ang isang campaign rally ng dating presidente ng Estados Unidos na si Donald Trump. Ang kanyang campaign rally ay isinagawa sa Butler Farm Show in Pennsylvania, USA. Habang nagsasalita itong si Donald Trump, umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril hanggang sa mapansin ni Donald Trump na meron siyang tama sa kanyang tenga. Agad na nagkaroon ng kumusyon, nagsigawan ang mga tao, mabilis na rumisponde ang security ni Donald Trump. Kanilang pinalibutan si Donald Trump upang maiwasan ang mga susunod pang putok. Tumatakbong muli si Donald Trump bilang Pangulo ng Estados Unidos. Si Donald Trump ay naging presidente ng Estados Unidos noong 2017 hanggang 2021 at siya ang ika-45 na presidente ng Estados Unidos. Ipinanganak siya noong June 4, 1946. Siya ay isang media personality, businessman. Pinaniniwalaang matapang sa lahat ng presidente ng United States of America. Isang history ang kanyang isinagawa nung makaharap niya ang presidente ng North Korea na si Kim Jong-un kasama ang presidente ng South Korea. Hindi na mawawala sa kasaysayan ang pangyayaring iyon. Siya rin ay kilalang kritiko ng China at ng Russia. Katunayan, sa kasagsagan ng kanyang campaign ay lagi niyang nababanggit ang China at Russia. Kasama na rin ang pambabatikos nito sa kasalukuyang presidente ng Estados Unidos. Tila malakas ngayon ang laban ni Donald Trump laban kay Joe Biden, lalo na't kung inyong titingnan ang mga debate ng dalawang panig na ito. Maraming pagkakataon na hindi makasagot ng maayos itong si Joe Biden. Marami siyang nakakalimutan, tulad na lang halimbawa ng pinangalanan niya ang presidente ng Ukraine na si Zelensky. Tinawag niya itong Putin. Isa ito sa mga pinupuna ni Donald Trump. Ayon kay Donald Trump, kawawa daw ang Amerika hindi dahil sa matanda ang presidente nito. Ito ay dahil sa incompetent na daw si Joe Biden at sa nagpapatuloy na kampanya nito sa nalalapit na halalan sa USA. Hindi maiiwasan na meron talagang mga taong ayaw din sa kanya. Sabihin nating marami din ang may gusto, subalit marami din ang hindi. Parang tayo lang. Akala natin lahat ng tao may gusto sa atin, pero ang katotohanan, marami ding may hindi gusto sa atin. Bahala sila, basta tuloy ang laban. Ngayon, balikan natin si Donald Trump. Habang ginagawa ang kanyang speech sa Pennsylvania, umalingaw-ngaw ang putok ng baril. Kuhang-kuha sa kamera ang kanyang paghawak sa kanyang tenga. Yun pala, ay tinamaan na si Donald Trump. Ang tanong ngayon, sino ang bumaril sa kanya at bakit siya binaril? Ang Reuters ay agad na naglabas ng balita at pinangalanan ang isang tao na involved sa pagbaril kay Donald Trump. Ayon sa Reuters, nagbigay na ng pangalan ang FBI at kinilala ng NBI si Thomas Matthew Crooks involved sa pagbaril kay Donald Trump. Ang bumaril kay Donald Trump ay nagmula rin sa Pennsylvania kung saan sinasagawa ang speech ni Donald Trump. Itong si Matthew Crooks ay 20 years old lamang. Mabilis na kumalat ang dugo sa mukha ni Donald Trump dahil sa tama ng bala. Ayos naman ang kalagayan ni Donald Trump. Palaisipan ngayon kung paano nakalusot itong gunman. Gayong napaka-istrikto ng security ni Donald Trump. Marami din ang naniniwala na sa nangyaring ito kay Donald Trump, lalo pang magkakaroon ng maraming simpatiya itong si Donald Trump. Kahit paman, binabatikos nito ang maraming world leaders. Nababahala naman ang karamihang mga Amerikano sa takot na baka mauwi sa political violence ang nangyaring ito. Samantala, kinumpirma naman ng Reuters na ang gunman kay Donald Trump ay napaslang din. Subalit, ang nakakalungkot ay meron ding mga nadamay na inosente. Meron ding 2 spectators na malubha ang kanilang kondisyon. 78 years old na itong si Donald Trump at lalo siyang nakilala dahil sa kanyang campaign at meron siyang slogan na Make America Great Again. Mabilis na dinala si Donald Trump sa isang itim na SUV
bulletproof ang naturang sasakyan at ang pinaka-safe na sasakyan sa buong Amerika. Habang duguan ang mukha nito at dinadala sa pagamutan, maayos naman na kinakausap si Donald Trump. Ayon kay Donald Trump, quote-unquote, "I was shot with a bullet that pierced my upper part of my right ear." Dagdag pa niya, "I am doing well." Kinumpirma naman ng governor ng Pennsylvania na si Governor Josh Shapiro na ligtas na umalis si Donald Trump mula sa kanyang campaign area under the protection of the US Secret Service at meron ding assistance ng Pennsylvania State Police. Nagpahayag ng pagkadismaya ang Republicans at Democrats tungkol sa pangyayaring ito. Ayon sa kanila, there's no place for this kind of violence in America. Ayon kay Joe Biden, we must unite as one nation. Mabilis na kumalat ang balitang ito at agad na natuon ang issue sa failure ng security at secret service. Malaking issue ito para sa kampo ng Amerika, lalong-lalo na nanunood ngayon ang buong mundo. Maaaring ipukol ito ng ibang mga world leaders sa Amerika kung ang pag-uusapan ay security dahil posible na sabihin nilang paano pa makapagbibigay ng security ang USA sa ibang mga bansa gayong sa sarili nilang bansa hindi nila ito magawa. Mula noong 1981, ito ang pinakaunang shooting incidents sa mga US presidential candidate. Matatandaan na noong 1981, meron ding isang assassination na isinagawa sa isang Republican president na si Ronald Reagan. Ayon sa isa sa mga supporters ni Donald Trump na nagngangalang Ron Moss, 4 daw na putok ng baril ang kanyang narinig. Kitang-kita niya raw na ang crowd ay nagdapaan na, maging si Donald Trump ay mabilis na yumuko at agad na nagsidatingan ang kanyang security at pinalibutan si Donald Trump. Napakabilis naman daw ng service secret ni Trump sapagkat segundos lang ang nakalipas ay nakapalibot na ito agad kay Donald Trump. Ayon sa report ng BBC, sa isang interview, may nakakita na may isang tao na armado at mabilis na umaakyat sa bubong. Minabuti nang hindi ito pinangalanan ng BBC sapagkat ito raw ay para sa kanyang kaligtasan. Nilinaw naman ng FBI na ang naturang mga gunshots ay nangyari sa labas mismo kung saan nagsasagawa ng speech itong si Donald Trump. Labis naman na nag-aalala ang partido ni Donald Trump dahil naniniwala sila na si Donald Trump ang pag-asa upang ang Amerika ay maging great again. Ganun pa man, hindi pa panahon ni Donald Trump sapagkat ngayon ay okay naman ang kanyang sitwasyon. Sa mga nagtatanong kung bakit binaril si Donald Trump, simple lang ang sagot. Ayaw nila kay Donald Trump at ayaw nila na maging pangulo ito.